politika. Talagang imposible yan. Walang mag-i-invest at walang mag-i-expand. Mahihirapan talaga ang negosyante kapag may gulo. Naku po, naloko na mga kababayan kong mahal. Anyari po ba? Bakit ganyan ang linyahan ng usapan na naririnig natin mula pa man din sa bibig ng mga opisyal natin sa gobyerno? O baka naman guni-guni lang yan ng kapatid ng Pangulo at ng iba pang nagsasalita? Baka naman hindi ganyan ang realidad natin ngayon sa Pilipinas. Baka naman gumagawa lang ng kwento ang mga tutol sa pagdakip ng ICC sa dating Pangulong Digong. Baka sa totoo lang, kabaliktaran ang nangyayari ngayon. Baka naman napakatahimik ng lipunan natin. Walang gulo, walang nanggugulo. Walang nagaganap na rally ng marami nating kababayan sa iba't ibang lugar, hindi lang sa Pilipinas. Baka ganon, di kaya mga kababayan. Baka naman walang nanghihikayat na lumabas sa mga lansangan ang mga Pilipino para i-pressure ang gobyerno na pabalikin sa Pilipinas ang dati nating Pangulo. Di kaya? Baka naman hindi totoo na natatakot na ang mga mamumuhunang dayuhan gaya ng babala na napanood ninyo na wag na silang mamuhunan sa Pilipinas kasi nagkakagulo tayo rito. Kung sakali po ay seryoso po iyan, kagaya po ng alam po ninyo. Ekonomiya na po ang nakataya dyan. Trabaho, pera, pagkain, kabuhayan ng mga Filipino. Sana po ay hindi mangyari ang ganyan. Magiging kaawa-awa po tayo at magiging kaaba-aba ang ating pamumuhay. Yun namang mga nananawagan ng destabilisasyon. Kung meron man po ay baka pwedeng tumigil po kayo. Gulo ang hanap ninyo pagka ganyan. Kayo ay mayayaman, may pera. Yung marami nga sa inyo wala dito sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Kung makapanawagan kayo ng pagkilos parang kayo ang apektado. Sige nga po, bumalik nga kayo dito at kayo ang manguna sa gusto nyong gawin ng mga nandito sa bansa kung kaya ninyo. Bunganga, personal na agenda. Ang mga ordinaryong mamamayan ang naiipit. Nag-iisip ba ng tama ang mga taong ito? May nagsabi naman na huminahon lang ang lahat. Huminahon, ibig sabihin ay talagang may mga kaganapan sa lipunan natin ngayon na hindi maitatago sa mundo. Laman ng balita, nasa social media, pinagtatalunan. Ang daming maiinit ang ulo. Ang tataas ng blood pressure, hina-high blood. Marami ay masama ang loob sa nangyayari. Depende sa sektor na kinabibilangan. Yung mga taga-suporta ni Digong ay rally ng rally everywhere, kahit saan. Maging dito sa Pilipinas, lalo na sa Southern Philippines. Lalo naman dyan sa parte ng Mindanao. Abroad din, meron din. May mga dumayo pa sa the Netherlands, doon mismo sa The Hague. Doon nagpapahayag ng pagmamahal sa dating Pangulo. Dito naman sa Pilipinas ay kumilos na ang komite ni Amy Marcos sa Senado. Nagsagawa o baka magsasagawa pa ng hearing sa kung ano ba talaga ang nangyari at bakit napunta sa the Netherlands ang dating Pangulo. Mga kababayan, ito po bang mga bagay na ito ang dapat na inaatupag natin ngayon? Sa mga kilos at pagkilos na ito ba dapat nauubos ang lakas at panahon at pera ng bayan natin? Wala bang malalalang problema ang bayan natin? Lalo na sa ekonomiya, seguridad, panlipunan. Bakit tayo napunta sa ganitong sitwasyon mga kababayan? Kung maghihiring man ang Senado, sana mga usaping pangkabuhayan at solusyon sa mga suliraning panlipunan ang tema. Usaping paglikha halimbawa ng trabaho, depensa ng bansa, yung seguridad nga, edukasyon at pagpapaunlad ng moralidad ng mga Pilipino. Yan ang dapat na pinag-uusapan ngayon at itinataguyod sa ating lipunan. Hindi Walang katapusang usapin sa politika. Personal vengeance, kapakanan daw ng bayan, accountability and justice. Kayo na nasa gobyerno, kasama na po kayong mga kritiko ng gobyerno. Hindi ba kayo accountable sa mga tao?
Nung nangangampanya kayo ay nangako kayo na paglilingkuran ninyo ang bayan at kapakanan ng mga mamamayan ang aatupagin ninyo. Nasaan yun? Di ba't yun ang tunay na accountability? Kailan tayo titigil sa bangayan at haharapin ang totoong mga problema ng mga ordinaryong mamamayan? May panawagan na magkaisa na tayo, magtulungan at pairalin ang kapayapaan. Mariusip naman, ngayon tayo nagkukumahog sa kapapanawagan. Ngayon pa na hati-hati na tayo. Hindi na ang kapakanan ng bayan ang nasa puso natin, kundi ang mga pansarili at politikal na interes. Matagal nang nanawagan ang INC ng kapayapaan at pagkakaisa. Nasaksihan natin ang ginawa nila. Ano ang nangyari? Pinansin po ba natin? Hindi po. Dami nating katwiran. Yun nga, personal vengeance at political interest ng kung sino-sino ang ating pinaiiral sa mga buhay po natin. Binaliwala natin ang panawagan. Sa akala po ba natin ay kapritsyo lang ng INC nung lumabas sila sa kalye at nanawagan ng kapayapaan at pagkakaisa? Ano yun? Sa akala natin ay show of force lang ng kapatiran? Di nga ba't pwede nating sabihin mga kababayan na very prophetic ang kanilang paggalaw? Nakita ng INC ang mapait na ibubunga ng mga maling hakbang na gagawin natin, na ang lipunan natin ay lalong malulugmok sa pagkakawatak-watak. Di nga ba't nangyayari nga? Ano po ba ang itatawag natin sa mga kaganapan ngayon? Masaya ba tayo sa mga nakikita po natin, nababalitaan, at nararanasan mismo natin sa ating paligid? Ang dami nating nakikita, mga pagkilos at galawang politikal sa bansa natin. Kaya ang tanong ay bakit hindi natin pinakinggan ang panawagan ng INC na pagkakaisa at kapayapaan? Imagine nga po natin kung iba ang naging hakbang natin sa mga politikal na usapin at hindi ang mga naging pagkilos natin. Naiisip nyo po ba? Di sana ay walang mga nasa lansangan ngayon at nagpapahayag ng suporta sa dating Pangulo habang isinusumpa ang kasalukuyang gobyerno. Disin sana ay hindi nalagay sa alanganin ang ating soberenya pagdating sa usapin ng ating criminal system. Disin sana ay napagtutuunan ng iba yung pansin ang paglikha ng trabaho, depensa at seguridad ng bansa at iba pang panlipunang usapin. Ang mamahal ng bilihin, napakabilis po ng inflation, lalo na para sa kapakanan ng mga nasa laylayan po ng lipunan, ang mga ordinaryong mamamayan. Disin sana mga kababayan, wag namang mangyari na lumala pa ang mga nangyayaring ganito. Mga kababayan, ang bansa po natin ang ating unahin. Iyan nga ang panawagan nitong kapatiran, kagaya ni na at Cool Fam at ang mga taga-lokal ng Muñoz, distrito ng San Jose City, Nueva Ecija. Si at Zidi Honejero, dyan sa lokal ng Dao, Lubao, distrito ng Pampanga West. Maging si Arnold Mendoza, dyan naman sa Baco, Azerbaijan. Si at Bryza TV at ang asawa niya na si Liza Zoniga at ang mga kamay tungkulin daw niya na English choir dyan sa lokal ng New Era District ng Pampanga North at ang PDC. Kumusta po kayo dyan? Si Ali Jean Adlaon at ang mga taga-lokal ng Candoni Distrito ng Kabangkalan City, Negros Occidental. Si Jessie Manguera dyan sa lokal ng Papakura District of New Zealand. Salamat sa iyo sa iyong suporta. Si Affectionate Indoor Plant dyan sa Purok 9, lokal ng Tondo. Kumusta po kayo dyan? Si Ka Ramli dyan sa lokal ng Al-Asa, Kingdom of Saudi Arabia at ang mga kapatid naman dyan sa lokal ng Liliw, Laguna. Si at Sheruwiti at ang mga kapatid dyan sa distrito ng Aklan. Ang De La Cruz family, dyan pa rin sa lokal ng Santiago, Isabela South. Si Evangelista Tom, dyan naman sa distrito ng Naga City, Camarines Sur.
Si Cherry Manzanares at ang mga kapatiran dyan sa lokal ng Bagong Bayan, Taguig City, distrito ng Makati City. Si Merlo Gaanan dyan sa Lubang Island, Occidental, Mindoro. Shout out daw natin ang mga kapatid sa buong mundo. Si Marisa Don Diego, shout out din daw natin ang mga kapatid sa buong mundo. Mula naman dyan sa lokal ng Sapang, distrito ng Cavite. Si Ka Efren Estrada, pakibati raw natin ang kapatiran dyan sa lokal ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang ibang mga pagbati, shout out mga kababayan ay sa susunod na video po natin isasama. Salamat po mga kababayan sa patuloy na pagtitiyaga at pagsubaybay. Isama po natin palagi sa ating dalangin ang mahal nating Pilipinas.